So, good morning po sa bawat isa. So, before po tayo mag-dive in dun sa atin pong Word of God, gusto ko pong sabihin nyo muna po dun sa inyo pong mga katabi na, ready ka na ba? Yan. Tanungin po natin ang ating mga katabi kung ready na ba sila. Kasi po ako, kahit po ako yung mukhang kabado, ready naman po ako and excited po ako for what God has to offer sa umagang ito. So, ready na po ba tayo? So, fasten your seatbelt po kasi I know marami pong kakausapin ng Panginoon sa atin ngayong umaga. So, every time po na nagpe-prepare po ako ng aking mensahe, palagi pong ang pina-priority ko ay yung mga napapanahong topic. Yan. So, hanggat maaari po talaga ang pinipili ko yung napapanahon or yung trend. So, pwede pong paki-flash po ng aking PPT. Aking pong PowerPoint. Kasi may papakita po tayo dyan. Wait lang po. Yan. Sino po ang pamilyar dyan sa mga characters na yan? Sino po ang pamilyar? I think majority po sa atin ay kilala yung mga yan. So yan po ay Inside Out. So ang Inside Out po ay isang Disney Pixar movie. In 2015, Pixar Animation Studios released one of its most ambitious project. Ito po ay isang kids film. Pero ang mga main characters ay hindi mga dinosaurs, hindi mga cars, hindi mga toys, hindi mga princess, hindi mga princess. Princess and princess, yes. So, but abstract emotions. Abstract emotions. So, makikita natin dyan si joy, si sadness, si anger, si disgust, and si fear. Perhaps, most impressively po, it gives audience a new way to talk about emotions or feelings. So this morning, I would also like to talk about emotions or feelings. So noong pong pandemic, alam ko po na marami tayong nababalitaan na mga namatay sa COVID. Di ba po? May mga kamag-anak tayong namatay sa COVID. Pero madami din po tayong nabalitaan na namatay sa suicide. So, next slide po. Yan. So, number of cases deaths caused by suicide in the Philippines in 2019 and 2020. So, makikita po natin dyan yung chart or yung data po ng mga number of cases nung mga namatay sa suicide. So, 2019, meron pong 2,810 and nung 2020, na mismong pandemic ay 4,420. So, mapapansin po natin na halos doble. Doble po yung naidagdag na number of cases ng suicide noong before pandemic hanggang nung nag-pandemic. So, kung iisipin po natin, mas nakakatakot po pala yung mga sarili natin kaysa dun sa mismong virus. So, yung virus po kasi, panlabas lang yan. Pero, ang pinakamatindi po nating kalaban is yung ating mga nasa loob. Yung ating pong emosyon, yung ating feelings. So, you have to be aware of what you are capable of doing. So, and oftentimes, yung mga ganito pong issue, yung mga ganitong suicidal cases were affected by what you are feeling or affected by your own emotions. So, minsan napapatanong tayo, why am I feeling these things? That is something I want to share with you. So, aminado po tayo pong mga tao, palagi po tayong napapangunahan ng ating emosyon. Amen po ba? Kasi parang kapag halimbawa, may nasabing masama tungkol sa atin, agad ang reaksyon natin, galit na galit agad tayo. Or kapag may nasabi sa ating kapulaan, nalulungkot tayo. Kapag nakanti yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kapatid, ganyan, galit na galit tayo, mas gigil pa tayo. Kapag broken tayo, wala tayong nakikitang maganda sa mundo. 'Di ba? Palagi tayong napapangunahan ng ating mga emosyon. But you have to understand that you are also capable of governing your emotion. That's why it is important that we should not allow our emotions to destroy us. Do not allow your emotions to destroy you. So, wag po nating hahayaan na yung emosyon natin ay siya pong ang kokontrol sa atin. Kasi ang emotions po ay kaya kang wasakin. So, and I tell you, kung kaya tayong wasakin ng emosyon, pero may magandang balita. Kasi ang emotions are also God's gift. Next slide po.
Ang emotions ay regalo ng Panginoon. So imagine mo, wala kang emosyon tapos may sunog. Yung ibang tao natataranta na, ganyan-ganyan, nagsisisigaw na sila, takot na sila. Pero ikaw, dahil wala kang emosyon, sunog. Sunog. Yeah, ganyan ka lang. Then imagine mo, nanonood kayo ng movie, comedy yung pinapanood nyo. Yung mga kasamahan mo, tawa na ng tawa, pero ikaw, nakatitig ka lang sa screen, nanonood ka lang. Sa amin po, napakahilig po naming manood ng movies. Kami ni na Pastor, kami ni na Tita Ganda, sina Kuya Bata, yan, sina Ate Nine, sina Ate. Tapos, every time po na ang papanoodin namin ay drama, nakaabang na po yung mga yan sa akin. Kasi pag drama yung pinapanood namin or kahit anong genre ng movie, basta may nakakaiyak na part, ako po talaga ay palaging umiiyak. Mabilis po akong maiyak. And sa totoo lang po, as I was feeling exactly what's going on with the movie, I feel so blessed. Kasi, ibig sabihin, I can feel, meron akong emosyon. And I am blessed that I have emotion and we are blessed because God gives us a gift of emotion. Amen po ba? So, ayon po sa pag-aaral, kapag ang age mo ay under 25 years old, yung ating po mga decision making ay masyadong pinapangunahan or mas nangingibabaw or influenced by our emotions. Kasi pag 25 years old daw po, dun pa lamang mismong nade-develop ng buong-buo yung ating mga kaisipan. So inuulit ko, 25 years old, dun pa lang nade-develop ng buong-buo yung ating kaisipan. Ewan ko lang po dun sa iba, kasi yung iba, may kilala po ako, 25 pataas na pero hindi pa rin po buo yung kaisipan. Ay, wala ba akong tinutukoy? Yung katabi nyo po, tanungin nyo. So, kidding aside po, but normally, yun nga po, 25 years old, doon pa lang nabubuo yung ating kaisipan. So, I challenge lahat ng mga under 25 years old, kasama po ako doon. So, do not ever make a major decisions under your or during your early age. Kasi, hindi pa nga po buo yung inyong kaisipan. Masyado pong nangingibabaw sa atin yung emosyon or yung ating mga feelings. Kaya nga po marami po yung nagiging kaso ng teenage pregnancy. Madami po ang nagiging kaso ng teenage pregnancy kasi they make decisions na wala pong pag-iisip ng malalim. Everything was dependent with their feel. Everything and everyone or lahat po ng mga teenager or hindi pala lahat, majority sa mga teenager ay dependent sa kanilang mga feelings or sa kanilang emotion. Wag na po tayong magmalinis. Alam kong dumaan din po kayo nung teenager po kayo. Akala nyo, yung mga naging nobyo nyo, naging nobya nyo, akala nyo po sila na yung endgame nyo. Amen po ba? Akala nyo yung mga naging jowa nyo nung kayo'y teenager, ay siya na yung mga mapapangasawa nyo. Kasi ang kaisipan natin kapag pumasok ang puso kapag pumasok ang pag-ibig sa puso nino man, hahamakin ng lahat. Wow. So ito po yung challenge sa atin. I want you to understand about this issue of emotion. Kasi most people are destroyed because of this emotion. And in fact, God wants to use your emotion wisely. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng gift. Yung emotion, God bless us with these feelings. At ang gusto ng Panginoon, gamitin natin yung ating emosyon ng tama, ng maayos. God wants to use your emotion wisely. So bakit po kailangan nating i-manage ng tama yung emotions natin? So let's take a look at this verse. Judges 13:1-5. So again, the Israelites did evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to the Philistines, who oppressed them for 40 years. In those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant. So baog po ang asawa ni Manoah. And they had no children. So dahil baog, wala po silang anak. So the angel of the Lord appeared to Manoah's wife and said, even though you have been unable to have children, you will soon become pregnant and give birth to a son. So be careful. Next slide po. So be careful. You must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat forbidden food. You will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazirite from birth.
he will begin to rescue Israel from the Philistines. So ang kondisyon po, magkakaroon ng anak sina Manoah. Magkakaroon sila ng anak, pero po itong batang ito ay Nazirite. Ibig sabihin po ng Nazirite ay ibinukod. Again, ano pong ibig sabihin ng Nazirite? Ibinukod or sinet apart. So ang mga at ang Nazirite po ay may mga certain restrictions. So ang batang ipapanganak ay may mga certain restrictions, may mga bawal siyang gawin. And sinabi din po dyan na yung batang ipapanganak, he will begin to rescue Israel from the Philistines. So may purpose yung batang ipapanganak. So now let's jump to verse 24. Alam ko, gets nyo na kung sino po yung character na sinasabi dyan. So verse 24. When her son was born, she named him Samson. Samson, and the Lord blessed him as he grew up. And the Spirit of the Lord began to steer him while he lived in Mahanadan, which is located between the towns of Zorah and Estaol. So, I will call this message the destructive power of emotions. So now we will try to dig deeper in this familiar story and let's see kung ano po yung mga matututunan natin sa buhay ni Samson. So now we will try to dig deeper. So in verse 24, gusto ko lang pong i-emphasize doon na si Samson po ay pinagpala ng Panginoon. Just want you to realize na hindi po sa pangit nagsimula ang buhay ni Samson. Kasi po, siya po ay pinili sa isang napakagandang layunin. Ang layunin po ni Samson ay palayain or siya yung magiging deliverer para makalaya ang mga Israelites mula sa pagkakaalipin nila sa mga Pilisteo. So, ang purpose ni Samson, once again, ay maging leader ng mga Israelites from captivity from the Philistines, patungo sa kalayaan. So, he was blessed and he was chosen. Amen po ba? So, now, konting trivia lamang po. Si Samson po ang kahuli-hulihang judge nung panahong yun. Siya po ang kahuli-hulihang judge and yung judge po noon ay kaiba po sa alam nating judge ngayon na nakasuot ng mahaba, na siyang humahatol sa mga nagkasala. Iba po. Kasi noon, ang judge, sila yung mga tribe leader. Sila po yung mga namumuno. So, bakit? So, bago po nagkaroon ng kauna-unahang hari na si King Saul, si Samson po ang kahuli-hulihang judge. So, siya po ay namahala na umabot ng 20 years. So, and we all know na kapag sinabing Samson, siya po yung strongest man the world has ever seen. So, and yung buhay po ni Samson ay nagsimula sa miracle kasi knowing po na baog yung nanay niya pero pinagkaloob ng Diyos si Samson sa kanilang mag-asawa. And siya po ay isang answered prayer. So, he started strong but ended up wrong. Again, he started strong but ended up wrong. So now, let's go back to verse 5. So meron ditong sinabi na si Samson po ay magsisilbing Nazirite. So now, ang tanong po again, ano po ang Nazirite? So next, according to Google, yan. Ito po ang ibig sabihin ng Nazirite. An Israelite consecrated to the service of God under vows to abstain from alcohol, let the hair grow, and avoid defilement by contact with corpses. And also, nandyan din po yung origin niya. From Hebrew, ang ibig sabihin po, ay nagsimula po siya sa word na Nazir, na ang ibig sabihin po ay consecrated one, or set apart, or ibinukod. So, ngayon, di ba, may damit tayong suot ngayon. So, kanina, habang bago kayo pumunta ng church, madaming damit sa inyong closet. Pero, yan yung napili nyong suotin. Ibig sabihin, yan yung consecrated one, ibinukod. Okay, nagets nyo po? So, sa dinami-dami po ng batang ipinanganak doon, pero si Samson ang kinonsecrate ng Panginoon for a certain purpose. At ang purpose na yan ay maging military leader siya ng nation of Israel. So, isa pa, base din po sa description ng Nazirite, nakalagay din po dyan yung mga certain restriction na kapag ikaw ay isang Nazirite. So, Nazirite, he cannot touch or be near a dead body. So, bawal po siyang humawak or lumapit sa patay. Pangalawa, he cannot drink wine or alcoholic beverages.
So, tapikin nyo nga po yung mga katabi nyo, sino po dyan yung disqualified ng maging Nazirite? Kasi yung number 2, hindi na nila kayang sundin. Kasi, he cannot drink wine or alcoholic beverages. And ikatlo po, he cannot cut his hair. So, dahil po si Samson ay isang Nazirite, ito po yung mga bawal niyang gawin. Ano po ang kapalit? So, may mga bawal siyang gawin, pero may kapalit. Binigyan po siya ng Panginoon ng kakaibang lakas. A supernatural strength. So kung titingnan po natin yung track record ni Samson, kaya niya pong pumatay ng leon gamit lamang ang kanyang sariling kamay. And also, kaya niyang pumatay ng 1,000 of Philistines gamit lamang ang jaw ng donkey. And yung pinaka-popular po, kaya niyang mapaguho yung isang templo gamit lamang yung kanyang lakas. Yung ginanyan niya lang yung yung poste, 'di ba? So ganun po kalakas si Samson, ganun siya kalakas. So dahil po ganun siya kalakas, naging threat siya sa mga Pilisteo. Si Samson po ay naging sakit sa ulo ng mga Pilisteo kasi naisip nila, saan kaya nanggagaling yung lakas ni Samson? Kasi alam naman po nila na alam natin na meron siyang kakaibang lakas, pero alam din natin na meron siyang kahinaan. Amen po ba? Meron siyang kahinaan. At I guess, you know already the answer. Kung meron siyang supernatural na lakas, meron po siyang kahinaan. Ito po ay babae. Tapikin nyo nga ulit yung mga katabi nyong lalaki. Baka kasi sila yung topic ngayon. So, ang kahinaan po nila ni Samson ay babae. So, kahit sugurin siya ng libu-libong kalalakihan, kaya niyang pabagsakin yon. Pero isang babae lang, siya po ang babagsak. So, yun yung kahinaan ni Samson. Sabi nga po, so dahil nga po hirap na hirap silang talunin si Samson, naging creative po ang mga Pilisteo. Siguro naisip nila na ilang mga kalalakihan na yung pinasugod natin kay Samson pero natatalo niya pa rin. What if babae yung ipadala natin sa kanya, yung ipasugod natin sa kanya? So, yes, tama po kayo nang nasa isip, si Delilah. Si Delilah po ay yes, siya po ay produkto ng strategy ng mga Pilisteo. Kasi trinay na po nila lahat ng manly strategy, pero hindi pa rin po nila kinaya si Samson pabagsakin. Pero dahil sa babae, nakaya nilang pabagsakin si Samson. And I find this fascinating kasi po, kung titingnan natin ang kabuuan po ng storya, si Samson ang itinalaga para sana makalaya yung Israelites mula sa pagkakaalipin nila sa Philistines, pero hindi niya natapos yung ipinagawa sa kanya ng Panginoon. So namatay si Samson, pero hindi nakalaya ang mga Israelites. So a question, sino po ang tumapos ng sinimulan ni Samson? Si David. So, saan tinapos ni David ang oppression? Nung talunin niya ang higanteng Pilisteo na si Goliath. Okay, sinimulan ni Samson, tinapos ni David. Sinimulan ni Samson, tinapos ni David. Si Samson yung may assignment, pero ang gumawa ng assignment ay nakapagtapos ng assignment ay si David. So, that's how destructively powerful our emotions are. So makikita natin po yung difference ni David at saka ni Samson. Si David po, majority of his life, ay sumusunod po siya sa Panginoon. While si Samson, majority of his life ay sumusuway siya sa Panginoon. And ngayon, kung meron silang difference, ngayon, i-discuss naman natin yung kanilang similarities. So similarities of David and Samson. Una, soldier. Matindi po ang kanilang military might. Si Samson po, kaya pumatay ng leon gamit lamang ang kanyang sariling kamay. Si David po ay, sabi sa mga awit, kaya niyang pumatay ng 10,000. And pareho silang deliverer ng kanilang country. And also, pareho silang leader. Si David po ay king, si Samson ay judge. And may isa po akong hindi nilagay dyan na similarities nila. Si Samson po ay bumagsak sa babae. Si David po ay bumagsak din sa babae. So, makikita po natin na si David ay king, si Samson ay judge, pero imagine po, kahit po pala judge or king, hindi po exempted sa pagbagsak. We know na kaya nilang magtagumpay sa biggest enemy of their lives. But they
cannot defeat the enemy inside of them. So kahit po gaano katindi ng iyong military might, hindi nila napagtagumpayan ang biggest enemy inside of them. So lalo na po pala kung wala tayong Diyos sa buhay natin. Kasi mas lalo nating hindi madidefeat ang pinakamatinding oppressor ng ating buhay, ang kasalanan. So well, in fact, kung ginamit lamang po sana ni Samson yung kanya pong lakas para sa kaluwalhatian po ng Diyos, edi sana na-serve yung purpose niya na mapalaya yung mga Israelites mula sa captivity nila sa Philistines. Pero dahil ginamit ni Samson yung kanyang lakas sa pagpapa-impress ng babae, so hindi na-serve yung purpose niya. So, hindi niya na-realize na sa sunod-sunod niyang pagsuway, unti-unti nang nawawala ang anointing ng Panginoon sa kanya. Again, sa sunod-sunod niyang pagsuway sa Panginoon, hindi niya namamalayan na unti-unti nang nawawala yung anointing ng Panginoon sa kanya. Mukhang hindi na po si Samson yung pinag-uusapan natin. Mukhang yung katabi nyo na po. Okay, again, dahil sa sunod-sunod na pagsuway sa Panginoon, unti-unti nang nawawala yung anointing niya. And yun po yung nakakatakot. Kasi nakakatakot pong isipin na iniisip natin na kasama natin ang Panginoon, only to find out na pagising mo maisang araw, wala na pala sa'yo ang kamay ng Panginoon. Then iisipin mo, kapag ka nangyari yun, iniwan ka ng Panginoon, pero ang totoo, ikaw ang nang iwan sa Panginoon. Then marirealize mo maisang araw, wala ka ng ganang sumimba. Marirealize mo maisang araw, wala ka ng ganang tumayo. Wala ka ng ganang umattend ng practice. Wala ka ng ganang makiharap sa mga kapatiran. And wala nang dating sa'yo yung salita ng Diyos. So marirealize natin yun maisang araw. And I tell you kapatid, that is a dangerous path. Kasi ang kasunod po nun, disaster. Kaya nga po, ang akin pong pinopoint out, di ba, under sila po ng oppression ng mga Philistine for 40 years. Ang kaibahan lang po sa oppression nila mula sa Egyptians, dito po sa oppression nila sa Philistine, hindi na po sila nananalangin. For 40 years, they never prayed for deliverance. Kasi nga po, naging komportable na sila. Naging komportable na sila sa ganong buhay. Ninormalize na nila yung ganong pamumuhay. And iniisip nila, siguro, baka ito na yung plano ng Panginoon sa buhay namin. So they gave up fighting for their freedom. And yung magliligtas po sana sa kanila, hindi na din po na iba, si Samson. Kasi gumawa rin po siya ng mali, so iniwan niya rin ang Panginoon. So some of us are succeeding sa ating mga ginagawa. Some of us are succeeding sa ating mga career, sa ating mga trabaho, sa ating mga pag-aaral, sa ating mga pamilya, pero failing sa relasyon sa Panginoon. You might be full, but not fulfilled. Again, ulitin natin. You might be full, but not fulfilled. You might be full, but not fulfilled. So, laging binibigay na ilustrasyon sa atin ni Pastor. Kaya mong bumili ng mamahaling relo, pero hindi mo kayang bumili ng oras. Kaya mong bumili ng pinaka-komportableng kama sa buong mundo, pero hindi ka makakabili ng tulog or ng antok. So may mga bagay na ino-offer ang mundo na kayang ibigay ng Diyos. Amen po ba? Pero may ino-offer ang Diyos na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo. So mabalik tayo kay Samson. Isa-isahin natin yung pagbagsak ni Samson. So sa Judges 14:1, dito po yung beginning ng pagbagsak ni Samson. So Judges 14:1, one day when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. So take note, hindi pa po ito si Delilah ha. Hindi pa po ito si Delilah. Meron pa po siyang napangasawa before si Delilah. So, one day when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. Red flag. Bakit? Philistine woman. Wala pong masama sa woman, pero ang masama, Philistine woman. Verse 2, he went back home and told his father and mother,
there is a Philistine woman down at Timnah who caught my attention. Get her for me. I want to marry her. So meaning, I have decided, nahanap ko na ang babaeng papakasalan ko. Mom and Dad, get her for me. Anyway, ganun po kasi yung tradisyon noon, yung mga magulang po ng lalaki ang nakikipag-negotiate sa pagpapakasal sa kanilang anak. So, next verse, but his father and mother objected him. Why do you have to go to those hidden Philistines to get a wife? Can't you find someone in our own clan? Or among all the Israelites, they asked. But Samson told his father, she is the one I want you to get for me. I like her, for she looks good to me. She looks good to me. Again, nang mapunta po si Samson sa Timnah, nabighani po siya sa ganda ng isang Pilisteyang babae. Then sinabi niya po sa kanyang mga magulang, Inay, itay, ipakasal niyo po ako, nakita ko na ang dawan ko. Then sabi ng mga magulang niya, sino? Isa po siyang Philistine. Of all people, bakit siya pa? Sabi ng mga magulang niya. Okay, try nating dalhin sa panahon ngayon. Hindi po masama na makapangasawa ka ng foreigner. Kung talagang afam yung para sa'yo, wala tayong magagawa dyan. 'Di ba? Pero this is not an interracial issue. This is an interfaith issue. Kasi po ang mga Philistine ay serving a false god. They are serving a false god. So ang ayaw ng Diyos ay makapangasawa tayo ng mga taong hindi sumasamba sa ating parehong Diyos. So alam ng parents ni Samson na mali at bawal 'yon. Kaya nga sinasabi po nila kay Samson na wala na bang iba? Pero ang sagot ni Samson, siya ang gusto ko. So in essence, dinisrespect ni Samson ang kanyang mga magulang. Hindi niya pinahalagahan yung sinabi ng kanyang mga magulang. Hindi niya vinalue yung opinion ng kanyang mga magulang. Hindi siya nakinig sa mga payo ng kanyang mga magulang. Red flag. Okay? Bakit kaya hindi nakinig si Samson? Kasi controlled siya ng kanyang emotions. Akala po ni Samson, love at first sight. Pero ang totoo, lust at first sight. So nagandahan lamang po siya, hindi niya kilala yung babae. Nabighani lamang po siya, nabighani lang yung kanyang mata. So sabihin niyo sa mga katabi niyo, yan yung mga mata niyo ha. Yung mga mata niyo talaga. Delikado po yung mga matang yan. Kasi, eto, hindi natin makokontrol ang unang tingin, di ba? Kasi mapatingin tayo, unang tingin hindi natin makokontrol. Pero sa ikalawa, alam mo na yan, gets mo na yon. Okay, she is the one I want you to get for me. I like her, for she looks good to me. She looks good to me. So naalala nyo din po ba yung pagbagsak ni Adan at saka ni Eva? Kasi pinagbabawal sa kanila yung bungang looks good. Take note of this. Doesn't mean na it looks good, it's good for you. Doesn't mean na it looks good, it's good for your heart. Doesn't mean na it looks good, it's good for your soul. Yes, it feels great. It feels great. Meron po ba kayong kilala na sobra pong in love? Sobra po nilang in love na it feels great, na akala mo para silang lumulutang sa alapaap. Okay, pero hindi po porket na it feels great ay kalooban na po ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na it feels great or it looks good. Ito po yung kalooban ng Panginoon. So let me remind you again, they were not allowed to marry a citizen of other nation. And alam niyo po ba nang ibig sabihin ng Timnah, yung Timnah mismo, yung lugar kung saan nakatira yung babaeng nagustuhan ni Samson, ang ibig sabihin po ng Timnah ay forbidden. Ipinagbabawal. Ibig sabihin, doon pa lang sa lugar na yon, yung pangalan pa lang ng lugar, nangungusap na kay Samson ang Diyos. Sinasabi na sa kanya na yung babae yun ay hindi para sa kanya. And imagine po, sinabihan na siya ng mga magulang niya, pero patuloy niyang ipinipilit yung kanyang gusto. So may kilala po ba kayong ganon? Nasabihan na ng magulang, nasabihan na ng kanilang mga kaibigan, nasabihan na ng mga leaders nila sa church, pero patuloy na ipinipilit ang kanyang
gusto. Kasi nga po, controlled sila ng kanilang emosyon. Sasabihin pa niyan sa atin, wala naman akong ginagawang masama. Suportahan nyo na lang ako. Pero sila po ay nagpapalamon lamang sa kanilang mga emosyon. And alam nyo po kung gaano kamandaraya ng ating mga emosyon. Pinapaniwala tayo nito na dun sa mga maling katotohanan na porket tayo'y masaya, ito ay kalooban ng Diyos. Ganun po kamandaraya ang ating mga emosyon. So what determines the will of God is His Word. The will of God is found in His Word. So unfortunately po, marami po sa atin ang kaya po may mga feeling of fear, feeling of doubt, feeling of depression, anxiety, feeling of being not enough because pinapaniwalaan natin yung sinasabi at naririnig natin sa Jablo. Naalala ko po yung sinasabi ni Kuya Remar noong isang araw, nagmensahe po siya. Ikaw ang pipili kung sino yung yung papakinggan mo, kung sino yung papakinggan mo. Kasi madami tayong mga boses na naririnig. An example niya po doon, parang sinabi niya daw, halimbawa, si Nohan. Ito po yung example ni Kuya Remar. Sinabihan si Nohan ng kanyang tatay na, Nohan, kapag may ice cream kina Kuya Remar, huwag kang kakain ha, kasi bawal sa'yo. Ngayon, pagdating ni Nohan sa bahay ni na Kuya Remar, agad sumalubong si Kuya Remar, Nohan, may ice cream kami dyan. Ngayon, may dalawang boses na narinig si Nohan. Yung sa tatay niya at kay Kuya Remar. Ngayon, si Nohan ay pipili kung sino ang kanyang susundin. At sino po ang nagwagi? Si Kuya Remar. So, tayo po ang may kakayahang pumili kung kanino pong boses yung ating papakinggan. Ikaw ang bahalang pumili kung ang pipiliin mong boses ay yung sa Jablo. Kayo po ang bahala. Kasi palaging nangungusap sa inyo ang Panginoon, pero baka tinatakpan nyo yung inyong mga tenga. So, yon. So, minsan po, instead na we control our emotions, we are allowing our emotions to control us. Nagets nyo po? Minsan, akala natin tayo yung kumokontrol sa emosyon, pero ang totoo, yung emosyon natin, yung kumokontrol sa atin. So, feelings or emotions are dangerous because emotions can change. Emotions are misleading. Emotions make you overlook the red flags. Sunod-sunod na yung red flags, pero hindi mo pa rin nakikita kasi nga po, masyado kang in love. And ito po yung mas nakakatakot. Kita mo na yung red flags, pero you still choose to stay kasi masyado ka nga pong in love. Jeremiah 17:9. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? So sa Tagalog po, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya. At walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So do not allow your emotions to determine your decisions. Sinasabi po ng mga nakapaligid sa atin, wag na. Sinabi ng ating mga mahal sa buhay, mali yan. Pero ang sagot mo, alam ko ito ang tama. Ay talagang may tama ka. Sabihin mo po sa katabi nyo, ikaw talaga yung topic ngayon. Ikaw po talaga yung topic ngayon. So we are not called to obey what feels right. We are called to obey what is right. Amen po ba? We are not called to obey what feels right. We are called to obey what is right. So again, sa verse 3, decided na po si Samson. Decided na si Samson na desidido na po siya na yun yung mapapangasawa niya. Ibig sabihin, naging matimbang sa kanya ang kanyang nararamdaman kesa sa katotohanan ng Diyos. And it's dangerous kapag yung atin pong emosyon ay stronger than the truth of God. Kapag mas convincing yung emosyon natin kesa sa truth about God. And ako po mismo, nagpaka-Samson na din po ako. Maging ako po ay nadala na rin po ng aking emosyon, ng aking pakiramdam. Minsan nga po, nadadala ako ng aking takot, ng aking pangamba, ng aking mga lungkot, ng pag-ibig. Nadadala ako ng pag-ibig. Okay. Kasi po, inakala ko din po na yung ex ko, yung ex ko, ay siya nang mapapangasawa ko. Imagine, yung ex ko po kasi, hindi po siya Christian.
palagi pong ipinapaalala sa amin. Palagi pong sinasabi ni Ate Telma, ni Tita Ganda, lahat sila, na kung pipili ka ng makakarelasyon mo, hanggat maaari ay Kristiyano. So, dahil ako po ay nagganto, nagtakip ng tenga, so, tinuloy ko po yung pakikipagrelasyon ko dun sa ex ko. And ano po ang ending? Nasaktan ako. Nasaktan po ako. And I know, yung mga katabi niyo po sa kanan, nakaranas na din po, na akala nila yung kanilang naging nobyo, ay siya na din kanilang endgame. So ano po yung napansin natin? Kapag po galit tayo, kapag anxious tayo, kapag worried tayo, or kahit in love man tayo po ay palaging nilalamon ng ating emosyon. At ang totoo po, yung emotions natin, lulunurin ka niyan. So kung wala kang pinanghahawakan, malulunod ka. Napakahalaga po mga kapatid na kapag dumating po yung mga feelings or yung emotions na yan, mahalaga pong may pinanghahawakan kang salita ng Diyos. Kasi kung wala kang pinanghahawakan salita ng Diyos, malulunod ka. Or else, kapag wala kang pinanghahawakan, you will make a lot of stupid decisions. And nakita ko dun po yung kahalagahan ng pakikinig sa mga leaders, sa mga nakatatanda. Kasi, ito po, konti pong patotoo sa aming magkakapatid. Nung kami po ay iniwan ng aming mother, palagi pong, simula po nung kami iniwan ng aming mother, palagi pong itinatanim sa amin ni na pastor, ni na Tita Ganda na huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong ina. Huwag kayong maggagalit sa inyong ina. So paano po kung ang finid nila sa aming magkakapatid, pamula nung kami bata, magalit kayo sa inyong ina. Iniwan kayo pinabayaan kayo. Paano kung yun yung finid sa amin? Marahil po hindi po ako nakatayo ngayon dito. Ay, naiyak na agad. Nagpadala sa emosyon. Ayun. Kasi nga po, emotions are dangerous. So, maaaring hindi po na-serve yung purpose ko dito sa mundo. Kung ako po ay nagpadala sa emosyon, sa aking galit, sa lungkot, sa pangungulila. Amen po ba? And now, I can say na ako po ay produkto ng kanilang obedience sa Panginoon. Amen po. Ala! Nagpadala sa emosyon. Ito pa, may isa pa po akong patotoo. Latest lamang po ito. So, alam nyo naman po na ang aking pong kapatid ay SK chairman sa Ilat South. So, ngayon, nagkandak po siya ng palaro. So, nung naglabas po siya ng mga rules and regulations, madami po ang kumontra. Madami po ang nagalit, sumama ang loob kay Popoy. Pero, alam niyo po yung ikinahahanga ko kay Popoy. Di ba alam niyo naman po, medyo lang naman. May pagkamainitin po ang ulo ng batang yon. Pero, ang ikinahanga ko po sa kanya, never siyang nagpadala sa emosyon niya. Kasi ako nga po, mas gigil pa nga po ako. Kasi nakikita ko yung mga post sa Facebook na sinasabi nila, ay, bulok namang magpalaro yung si SK. Nababasa ko yung mga ganun. Ako, nagve-vent out lang ako kay Franz, kay ate, kay Daniel. Yan. Nagbanggit si Daniel. Mabanggit lang si Daniel Ala, nagpadala na naman sa emosyon. Hindi po, hindi. Hindi, sinasabi ko lang po na mas gigil pa po ako kaysa kay Popoy. Pero ang ikinahanga ko kay Popoy, hindi po talaga siya nagpadala sa emosyon. Knowing na si Popoy ay mainitin ng ulo. Popoy, nandiyan ka ba? Sorry, na-expose kita. So, si Popoy po, ang ginawa niya, sinunod niya po yung mga sinabi sa kanya ng mga nakatatanda. And uulitin ko, napakahalaga po na tama yung mga taong nakapaligid sa inyo. Na yung mga taong yun ay connected sa salita ng Diyos at connected sa ating Panginoon. So, napakahalaga po ng pagsunod. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sumunod ka. Sumunod ka sa Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit mahalaga ang
pagsunod. Kasi po, hindi po talaga pwedeng susunod ka na walang pain. Na hindi ka po masasaktan. Lahat po ng pagsunod ay may kaakibat na pain. 'Di ba? Kapag ka po may pinapag-give up sa atin ng Panginoon, masakit po 'yon. Mahirap po 'yon. Pero kailangan mong sumunod. And nung isang araw po ulit, nung isang araw yung sa mensahe ulit ni Kuya Remer, ang dami ko po talaga napulot. Si Kuya Remer nga po pwede na din po mag-preach eh. Kasi ang dami ko po talagang napulot sa mga sinabi niya sa lahat po ng kanyang mga pinagdadarsya. So sabi po ni Kuya Remar, ito po yung exact words na sinabi niya. Kapag alam mo yung purpose ng pain mo, kung saan patungo yung pain mo, kahit na nahihirapan ka na, yung joy mo sa buhay, hindi mawawala yan. Amen po ba? So, inuulit ko, kapag alam mo yung purpose ng pain mo, kapag alam mo kung saan patungo yung pain mo, kahit na nahihirapan ka, yung joy mo sa buhay, hindi mawawala yan. Tandaan po natin na ang obedience natin sa Panginoon, non-negotiable ang sakit. Mararanasan mo yan, it will happen. Pero kapag sumunod ka, kahit nahihirapan ka, ang ending po niyan masaya. Pero kapag ikaw ay nahihirapan na, tapos sumuway ka pa, ang ending po niyan, masakit. Yes. Minsan po, hindi naman tayo aware na mali. Tama po. Hindi tayo aware na mali yung ating mga desisyon. Minsan, pinipili natin yung mali kasi hindi po natin alam na mali. Kasi nga po, alam niyo po bakit? Kasi lunod tayo sa ating emosyon. We fail to see what God sees. Hindi natin makita yung nakikita ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung nakikita ng mga leader natin sa church. Hindi natin nakikita yung nakikita ng mga nagmamahal sa atin. Ang nakikita lang natin is yung pinopromote ng mundo. Yung pinupuri ng mundo. Yung pinupuri ng ating mga mata at pinupuri ng ating emosyon. Ngayon, medyo masakit po sa tenga yung nauuso po ngayon na yung kasabihan po ng Rainbow Community na follow your own truth. What? Follow your own truth. Mga kapatid, we follow only one truth. Ang truth po, hindi po yan relative, hindi po yan kanya-kanya. Iisa lamang po ang katotohanan. At yun ay ang Diyos. Amen po ba? So si Samson po, sinabi niya, Mom and Dad, I have decided. I have to follow my heart, my feelings. Ano po ang nangyari? Verse 5. So Samson went down to Timnah with his father, and as they were going through the vineyards, he heard a young lion roaring. So, nagtuloy si Samson sa pagpuntang Timnah kasama ang kanyang mga magulang. So, ano po sa tingin nyo ang gagawin nila? Sila po ay mamamanhikan. Sila po ay mamamanhikan. At kapag may pamamanhikan, ibig sabihin sila ay ikakasal. So, talagang itinuloy ni Samson. Matigas ang ulo ni Samson. Parang yung katabi mo. Lagi yung katabi, no? Okay. Vineyard. Sinabi po dyan, vineyard. Ano po ba yung vineyard? Ang mga nakatanim po sa vineyard ay ubas. Ano po ang napoproduce ng ubas? Wine or alak. Red flag, number 1. Talaga pong makulit si Samson. Siya na po mismo yung lumalapit sa kanyang restrictions. He's not supposed to be there. He's not supposed to be in Timnah. He's not supposed to be in the vineyard. Kasi ikaw na mismo yung naglalapit sa sarili mo saan? Sa tukso. Actually po, sa malalim po na ruling ng Nazirite, ultimo po paghawak ng wine, bawal. So sumaway ng husto itong si Samson. Siguro, ika niya, ay, di bali nang masuway ko ang Panginoon, basta masunod ko lang ang damdamin ko. So may kilala po ba ulit tayong ganun? Hayain ng sumuway sa Panginoon, masunod lamang ang bugso ng damdamin. Si David, naalala nyo po, kaya niya po nakita si Bathsheba na naliligo kasi he's not supposed to be there. He's not supposed to be in his palace. Dapat nandoon siya sa battlefield. Pero,
siya ay nandun sa kanila. So nakita niya si Batsibang naliligo. So he was at the wrong place at the wrong time. And what happened? Bumagsak po si David. Natukso po siya. So si Samson para po naglalaro ng apoy. Ay, hindi ako maglalasing pero nandito ako sa bar. So continue po natin. He heard a young lion roaring. Suddenly, the power of the Lord made Samson strong. He tore the lion apart with his bare hands, as if it were a young goat. So, he did not tell his parent what he had done. So, kapag po tayo ay sumusuway sa Panginoon, God is patient. Gumagawa po ang Diyos ng paraan para palagi po tayong paalalahanan. Anak, sure ka na ba dyan sa desisyon mo? Sabi sa'yo ng pastor mo, sure ka na ba dyan? Sabi ng mga kaibigan mo, sure ka na ba dyan? Sabi ng mga magulang mo, sure ka na ba dyan? So madaming pinapadala sa atin ang Panginoon na babala or mga warnings, mga tao. And alam nyo po ba, pag hindi ka po nakinig sa mga yan, magpapadala na sa'yo ang Diyos ng leon. Sinasabi ko po sa inyo, pero minsan nga po, sad truth, imbis na matauhan po tayo dun sa mga babala or sa mga warnings na yan, hindi natin pinapansin yung mga warnings or yung mga babalang yan. Gaya po ng ginawa ni Samson, sinakal niya yung leon na siyang babala ng Panginoon sa kanya. So ilan na po kaya yung mga sinakal natin na mga babala? So ilan na po ang mga magulang, kaibigan, leaders natin sa church ang itinuring po nating kaaway nang dahil lang sa pinapayuhan tayo. Sinasakal natin yung mga bagay na ipinapadala sa atin ng Panginoon dahil lang sa nadadala tayo ng ating emosyon. Because we are controlled by our emotions. Kasi kung hindi naman po talaga pinursu ni Samson, wala naman po sanang leon. He's not supposed to be there. Ngayon, kung sumuway ka sa Panginoon, huwag ka pong magugulat kung maisang araw may leon sa buhay mo. Huwag kang magugulat kung merong threat sa buhay mo. At huwag kang magugulat kung merong diyang Batsibang naliligo. Amen po ba? Kasi, kapag hindi po tayo nakikinig sa mga payo at tumuloy pa rin tayo, dahil po sa bugso ng damdamin natin, it will only get worse. Let's go back to verse 7. So then he went and talked to the young woman, and he liked her. A few days later, Samson went back to marry her. On the way, he left the road to look at the lion he had killed. So nakita niya po yung lion na kanyang pinatay. So he was surprised to find a swarm of bees and some honey inside the dead body. Okay? So nung makita niya po yung lion na kanyang sinakal, so sabi niya siguro, ay, andito po pala yung sinakal ko. So yung habang nakahiga yung lion doon, patay na po siya, merong mga bees. And kapag may bees, meron pong honey. So ano po ang ginawa ni Samson? Verse 9, he scraped the honey out into his hands and ate it as he walked along. So habang naglalakad siya, ginawa niya pang snack yung nakuha niyang honey mula dun sa patay na leon. Red flag number 2. Bakit po? Kasi ang Nazirite, remember, bawal lumapit sa patay o humawak sa patay. Kahit po hayop yan, tama si pastor, patay pa rin yan. So, red flag number 2 kasi lumapit siya sa patay na leon. Then he went to his father and mother and gave them some. So they ate it, but Samson did not tell them that he had taken the honey from the dead body of a lion. So binigyan niya yung mga magulang niya, nandamay pa siya, ano po. So kamalaya naman po ng mga magulang niya na yun ay galing sa patay na leon. So minsan po talaga, no, kapag gumagawa tayo ng mali, nandadamay pa tayo. Hey! Say ouch! So, di ba po, si Eve, yan, nung makatikim po siya ng pinagbabawal na bunga ng karunungan or ng kaalaman, dinamay niya pa po si Adan. Di ba, napakabilis pong makahawa ng kasalanan or ng mga kamalian. Ito po, meron po ako narinig na story sa isang pastor.
So may tatlo pong magkakaibigan, si Juan, si Pedro at si Lucas. Si Juan, sila po ay magkaklase. So nag-recess po sila. Ang baon ni Juan ay burger. Ang baon po ni Pedro ay hotdog sandwich. Ang baon naman po ni Lucas ay ang baon naman po niya ay yung tinapay na may palamang peanut butter. Ngayon, hanggang sa patapos na yung kanilang school year, pero araw-araw, yun at yun lang yung baon nila. Alam mo, sabi ni Juan, pag to bukas, burger na naman, magpapakamatay ako. Wow. Sunod, ito si Pedro. Sabi niya, sige, sasamahan kita. Kapag ang baon ko bukas ay hotdog sandwich na ulit, magpapakamatay din ako. Si Lucas naman, sige, pag ang baon ko bukas peanut butter ulit, magpapakamatay din ako. So, then the following day, yun nga po ulit yung baon nila. And they all committed suicide. So, habang pong nasa burol, nung tatlong batang yon, yung mga magulang nila nag-iiyakan. Sabi po nung nanay ni Juan, kung alam ko lang na sawang-sawa na siya sa burger, di sana hindi na yun yung pinababaon ko sa kanya. Sabi naman nung nanay ni Pedro, kung alam ko lang na hindi na niya gusto ang hotdog, hindi din sana yun yung pine-prepare ko para sa kanya. And sabi naman nung nanay ni Lucas, hindi ko maintindihan. Siya naman yung nagpe-prepare ng baon niya. Hala, joke po yun. So, ganun po nakakahawa yung kamalian. So, nagets niyo po ba? So, tingnan natin mga kapatid, nilagay ni Samson ang kanyang sarili sa isang tempting situation. Now, question, masababang pumunta sa isang vineyard? No. Pero dahil siya ay Nazirite, he was not allowed to be there. Alam niya yung kanyang vow, pero hindi niya sineryoso yung kanyang vow. Kasi nga po, masyado siyang clouded ng kanyang emotions. Hindi ko po alam kung para po kanino to, pero may mga Christians nowadays, kasama na po ako, na may mga pangako po tayo sa Panginoon na hindi natin natutupad. May mga vows tayo na hindi natin sinaseryoso. May mga panata tayo sa ating Panginoon na hindi natin nasusunod. So, ito po yung paalala ko sa ating lahat, sa bawat isa. Let's take God seriously. Seryosohin po natin yung ating church. Seryosohin po natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Seryosohin natin yung pinalalakaran sa inyo ng Panginoon. Sundin nyo ang pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Seryosohin nyo yung mga ministry ninyo. Amen po ba? So, seryosohin po natin yung privilege na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, si Samson, he was supposed to save the entire nation of Israel. Yun po yung pinalalakaran sa kanya ng Panginoon. Pero dahil lang ibabaw sa kanyang emosyon, hindi niya nakita na yung kanya pong buhay ay may purpose. So let's take a look at Acts 20:24. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. So ang buhay po natin ay walang kabuluhan hanggat hindi po natin natatapos yung ating assignment na ibinigay sa atin ng Panginoon. So lakaran natin yung vow natin sa Kanya. Lakaran po natin yung ating pangako sa Panginoon, yung ating pong mga panata. So we must realize that our life should not be governed by our emotion, but should be governed by the truthfulness of the Word of God. Amen po ba? So alam niyo po, kasi mai-ignore natin yung katotohanan ng salita ng Diyos kung meron tayong bagong katotohanan na pinaniniwalaan. It will make you ignore the truth. And it is a matter of holding on to the truthfulness of the Word of God, trusting God and putting your whole confidence on Him. Proverbs 3:5. Hindi ko na po nilagay dyan, pero I know, familiar po tayong lahat. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding and all these things, and lean not on to your own understanding and all your ways acknowledge Him, and He will direct your feelings. Feelings po ba yung sinabi doon? Hindi feelings. And He will direct your path. So, ibig sabihin, do you want God to direct your path? Do you want God to direct your path? So, start walking on the truthfulness of the Word of God. So, ito po, verse 10. His father went to the women's house and
Samson held a feast. This was a custom among the young men. When the Philistines saw him, they sent 30 young men to stay with him. So hold on. Pagdating po nila ng Timna, nagdaos si Samson ng feast. And ang Hebrew word po ng salin ng feast ay wine feast. Wine feast. So non-stop ang alak. Pwede po bang uminom si Samson ng alak? Bawal. Pero nagpa-feast pa siya. And naghanap sila ng 30 men na makakasama ni Samson dun sa feast na yon. 30 men, may alak, magpapakasal. Again, 30 men, may alak, magpapakasal. Ibig sabihin, bachelor party. Bachelor party, nagdaos si Samson ng bachelor party. And imagine, yung mga kasama niya sa bachelor party niya ay puro mga taga-team na. Red flag number 3. Puro mga taga-team na ang kasama niya sa bachelor party. Nasaan ang mga kaibigan ni Samson? Nasaan ang mga kaibigan ni Samson? So, it's either wala siyang kaibigan or hindi niya ipinaalam sa kanyang mga kaibigan. Bakit kaya niya hindi ipinaalam? Kasi alam niyang mali. So may kilala ba ulit kayong ganon na hindi na ipinapaalam sa atin kasi alam na nilang mali eh. Alam nilang mali yung ginagawa nila. So hindi na tayo invited. Wow. So, Proverbs, and ito po, the point here, in-isolate po ni Samson ang kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan. Again, in-isolate ni Samson ang kanyang sarili sa mga kaibigan. Every temptation is strong in isolation. Every temptation is strong in isolation. Proverbs 18:1. Whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. Samson kept on disobeying over and over and over and over again. And imagine, during their party, nagpalaro pa po yan ng riddle. Nagpabuktong-buktong pa po yan dun sa 30 men. Na ang premyo po ay 30 dresses. So, to cut the long story short, hindi po mahulaan nung 30 men yung buktong-buktong ni Samson. So, ang ginawa po ng mga kalalakihan yon, tinakot po yung mapapangasawa ni Samson. Na ang sabi sa kanya, kapag hindi mo inalam ang tamang sagot dun sa riddle na pinapahulaan sa amin ni Samson, susunugin ka namin ng buhay. So just because of disobedience, it is a series of stupid and tragic happening. Sabihin niyo po sa katabi niyo, iba talaga ang nagagawa ng emosyon. Again, nagsimula po ang buhay ni Samson. Started strong, a man of blessing, a miracle birth. But what happened to him? He disobeyed his parents. He disobeyed the word of God. Judges 14:4. There is something in here that I want you to remind yourself of. Kasi po, hindi po tayo perfecto. Minsan po nagiging Samson din tayo. Matigas po yung ulo natin. Minsan talaga may pride po sa ating mga puso na ayaw nating sundin yung kalooban ng Panginoon. So his parents, chapter 14:4, his parents didn't realize that it was the Lord. It was the Lord who was leading Samson to do this. For the Lord was creating an opportunity to fight the Philistines. At this time, the Philistines were ruling Israel. So hindi po alam ng mga magulang ni Samson na oo, sumuway siya, pero may disobedience man, pero the Lord is at work in that disobedience. Para makapag-create po ng opportunity na makapasok si Samson sa lungga ng mga Pilisteo. Ang plano, makapag-create sana ng strategy. Kasi nakapasok na po si Samson eh. The Lord is at work in his obedience. So, as I end this po, we might misinterpret na, ay, okay lang pala. Okay lang palang maging disobedient sa Panginoon kasi at work naman pala siya kahit nagdi-disobey ako sa Kanya. No. Minsan akala natin na
okay lang na sumuway sa Panginoon kasi after all naman pala kasi si God ay at work in every decision na ginagawa natin. Yes po, sinabi po sa scripture na at work ang Panginoon at that bad decision, pero hindi aprobado ng Panginoon. Hindi approved ni Lord, pero inalaw niya. Alam niyo po kung bakit? Because God is beyond time and space. He knows the future already. So, ginamit ng Diyos yung pagkakamali ni Samson to work all things together for the good of those who love Him. So, okay lang pala ako maging disobedient? No. Because kung babasahin po natin yung kabuuan ng story ni Samson, namatay po siya sa kamay ng mga kalaban. Bago po siya namatay, naging alipin siya ng mga Philistine. Dinukot yung mata, pinahirapan, sinaktan. So it means may consequences yung mga mali nating desisyon. Yung mga mali nating ginagawa ay may kapalit. So, naghirap si Samson. And yet, ginamit pa rin ng Panginoon yung maling desisyon ni Samson para ma-accomplish yung purpose ng Panginoon. Kasi 3,000 Philistines ang namatay dun sa gumuhong templo. So, naserve pa rin yung purpose ng Panginoon. So, some of us, I know, nakagawa rin po tayo ng mga maling desisyon. Yung guilt po, kinakain ka from the inside and you're questioning yourself, maa-accomplish pa ba yung purpose ko sa mundong ito? Maa-accomplish pa rin ba yung purpose ng Panginoon sa aking buhay? And I assure you that God is telling every person na nakakarinig po nito, ng mga nakakaramdam nito, anak, pinapatawad na kita sa mga mali mong desisyon. So matigas man ang ulo natin, padalos-dalos man po tayo sa mga desisyon natin, nangingibabaw man palagi ang emosyon natin, pero ang Panginoon, palagi pong malambot ang puso niya sa mga naniniwala sa Kanya. Kaya po tayong tanggapin ng Panginoon sa ating mga pagkakamali. And kaya niya po tayong i-assure na because of the finished work of Jesus Christ, you are forgiven. You are redeemed. And you are secured in His hands. God loves you. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal ka ng Diyos. And even yung ating pong mga pagkakamali, ginamit ng Panginoon to work it out for the goods of those who loves Him. So, last slide. You cannot change your history, but God can definitely change your destiny. Again, you cannot change your history. Hindi mo kayang palitan or hindi mo kayang balikan pa yung mga kamalian mo sa nakaraan. But God, listen, but God can definitely change your destiny. Kayang baguhin ng Panginoon ang iyong hinaharap, ang iyong future. Di ba nagsiserve ka pa rin ngayon sa Panginoon? Di ba uma-attend ka pa rin ngayon despite na sumusuway ka sa Kanya? Somehow, God made a way to bring you back dito sa ating church. Somehow, God made a way to remind you that He loves you. No amount of sin can hinder the grace of God. Ito po, makinig po kayong lahat. Our sin is great, but our Savior is greater. Amen po ba? Be arise, tayo po'y tumayo. Are you blessed? Amen. So the message of Samson ay nagpapaalala sa atin na ano man sinimulan ng Diyos sa ating buhay. Sometimes we commit mistakes like Samson. But what God has started, tatapusin niya ito. Ano ba ang pinasimulan ng Diyos sa buhay natin? Tatapusin ito ng Panginoon. Pero pwede nating hindi tularan si Samson katulad po nating narinig. Pwede namang tayo hindi gumawa ng kamalian o ng mga bagay na alam na nating mali. Piliin natin na sumunod, piliin natin na sundin ang mga taong tunay na nagmamalasakit. And let us be connected to God. Let us be connected to our leader. Let us be connected to one another. Let us be connected to the accuracy of God's word.
tandaan po natin, yes, we cannot change our history. Ang nakaraan, ang nangyari na, ang nakaraan. Ang nagawa natin, nagawa na. But God has put us a destiny, and God can make a difference in our life. What God has started, He will finish it. Ano man ang nangyari kay Samson, in the last day of his life, na-serve pa rin yung purpose ng Diyos. Ano man ang ating pinagdaanan, tandaan natin, isi-serve natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, thank God for a wonderful and a great message this morning that will remind us na nang tayo ay tinawag ng Diyos, ibinukod, kinonsecrate, hindi lamang niya nilagyan tayo ng dahilan at layunin. Dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, sa kanyang panukala, sa kanyang plano. We can walk, pwede tayong lumakad doon sa destiny. Hindi nangangahulugan na yung destiny ay naabot mo na. But walking in destiny is meaning walking in righteousness. Hindi nangangahulugan na hindi ka nagkakamali, but ginagawa mo yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Sometimes we commit mistakes. Sometimes may mga pagkakataon na nadadala tayo ng emotions. But sabi nga ng mensahe, lagi namang handa ang Panginoon. Laging ang kanyang kamay bukas. At lagi siyang mayroong kapatawaran na naghihintay. At laging ang kanyang panukala at ang kanyang layunin ay gusto niyang tuparin. So, uulitin ko. What God has started, He will finish it. Let us finish well. Tapusin natin ng maayos. Tapusin natin ng maayos kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Tapusin natin ng maayos kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Tapusin natin ng maayos ang calling sa atin ng Panginoon. Thank you, Father, our God, sa araw na ito, sa buhay po ng amin pong minsahera, ni Kat, sa iyong pong kaalaman, karunungan, sa anointing, sa iyong pahid ng langis na ibinigay sa Kanya, na ito'y nangusap sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Ito'y nangusap, nagturo ka ng mga bagay na dapat namin gawin, nagturo ka ng mga bagay na hindi namin dapat gawin. Nagbigay ka ng mga paalala, nagbigay ka ng mga inspirasyon, nagbigay ka, Panginoon, ng mga salita, at nagbigay ka, Panginoon, o Diyos, ng pag-asa, ng katiyakan, ng sino mang sa iyo nagtitiwala ay hindi mabibigo at mapapahiya. Salamat po, Panginoon. Hindi lamang po pinagpala mo ang aming kapatid na si Kat, kundi pinagpala mo rin ang bawat isa sa aming pong pakikinig. Ikaw po'y gumawa ng mga realization, mga pagbabago, transformasyon. Kumuha ka, Panginoon, at nag-invest ka at nag-download ka, O Diyos, ng mga bagong bagay. Kung ito may bago sa aming pakinig, but Lord, we know ng mga bagay na ito hindi bago sa iyo. But minsan, Panginoon, sa amin, ito'y nagiging bago, Panginoon. Lalo na kung mga bagay na ito'y minsan ang ipinahayag mo, ayaw naming pakinggan, but right now, O God, thank you, Father, our God, that you open our spiritual eyes and spiritual ears upang makita namin at marinig ang mga bagay na nagmumula sa iyo. Patuloy mong pagpalain, O God, ang bawat isa. And as we move on and go on, O God, move forward in the destiny na nilagay mo sa amin, samahan mo kami, samahan mo ang bawat isa. Na amin pong maabot, mararating, matatapos namin ang mga pinapagawa na maayos, O God. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo rin, O God, ang mga nasa Zoom, at anuman po, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa. Gawin mo, Panginoon, lalo kaming higit na malakas sa lahat ng mga bagay, lalo na po paano lalabanan ang gawa ng kaaway, ang gawa ng tukso, ang gawa ng kasalanan. Make us stronger, O God, more than before. At magagawa namin maging malakas dahil sa iyong tulong, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong mga kaloob. Hayaan mo po magtulungan ng bawat isa magpanalanginan. At patuloy namin, O Diyos, na kilanlin ang mga taong nilagay mo sa amin, ang aming mga leader, hindi lamang ang pastor, ang aming mga magulang, ang ama ng tahanan at ina ng tahanan, ang aming mga kuya at ate, Panginoon, ang mga taong kung saan ay nakakasakop sa amin pong pamahalaan, mula sa aming barangay, sa aming pong bayan, ay hayaan mo, Panginoon, ikaw ang mamagitan
Lord, ikaw ang manguna, O Diyos. At naniniwala kami, gagamitin mo, Lord, especially this church, upang maging tanglaw, upang maging ilaw, upang maging influence, upang magkaroon ng tunay na impact, O God, sa buhay ng bawat tao. Marami pa kaming taong maabot at marami pang taong mabago ang buhay. Gamitin mo po ang church na ito. Lord, salamat po, Ama. This we pray, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen.